Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Leonardo, saan ka na naman pupunta? Doon lang ho sa kabilang barangay, Nay. Kung makikipag-inuman ka lang kasama yung mga walang kwenta mong barkada, ay huwag ka na lang pumunta doon. Bakit naman, Nay? Malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. Katulad ka talaga ng tatay mo. Masyado kayong babaero. Ang titigas ng ulo nyo. Sinasabi ko sa'yo, babalik sa'yo ang pinagagawa mong yan. Hindi ko nakasalanan na talagang malakas ang karesma ko sa mga babae. Di ko nakasalanan kung nauuto ko sila. Kaunting pakyut lang at lambing bumibigay na. Gano'n naman talaga ang lahi namin ni tatay, di ba? Lahi kami ng mga gwapo. Yan ang natututunan mo sa barkada mo? Diyos me! Isip bata ka pa rin? Wala kang sariling desisyon sa buhay? Puro ka naman pangaral na eh. Kung yung pangaral mo sa akin, magkakaroon ako ng pera, aba, swerte ko na siguro. Marami na akong pera kasi ang dami mong mga pangaral. Aba, peste kang bata ka! Sige na, alis na ako. Hindi na nakapagsalita pa uli ang ina ni Leonardo dahil kumaripas na ito ng takbo palabas ng bahay. Bago pa man sumampa sa motor ng kaibigan si Leonardo, nilingon pa niya ang kanyang ina. Nakita niyang naniningkit ang mga mata nito sa galit. Hindi niya na lamang pinansin ang ina. Kaagad siyang umangka sa motor ng kaibigan at sinabihang paanda rin na kaagad ang sasakyan. Pagdating sa bahay ng kaibigan, napuno ng kanilang tawanan ang lugar dahil sanay ang pamilya ni Marco na lagi itong nagdadala ng bisita sa bahay para mag-inuman. Hinayaan na lamang sila mag-inom hanggang umabot ng pagkasawa at pagkalasing. Malalim na ang gabi at ang ibang barkada ni Leonardo ay nagsiuwian na. Naiwan na lamang si Marco na inuubos ang natitirang alak kasama si Leonardo. Ano pre? Nagsawa ka na naman sa babae mo. Balita ko, iniwan mo daw si Julia, ha? Oo naman pre. Nakakasawa yung ugali niya. Palagi na lang kasi may toyo eh. Puro na lang silos. Nakakapagod din pag ganyan yung ugali. Kaya iniwanan ko na. Iba ka talaga pre. Mabilis mo lang mabitawan ng mga babae. Wala mo kang manghinayan na bitawan ng mga babae. Marami pa yan dyan sa paligid, mas maganda pa. Babaero ka talaga. Total, wala ka naman nobya. Ligawan mo na lang kaya yung bunso sa dalawang magkapatid. Yung takot sa lalaki. Sino naman yung tinutukoy mo ha? Yun bang si Jane? Yung kapatid ni Adele? Nako, yan pa talagang magkapatid na yan. Alam naman natin dalawa na may bali-balitang aswang ang pamilya nila. Ako, naniniwala ka pa sa ganyan? Anong taon na? Wala namang ganyan eh. Hindi na uso yan. Saka, maniniwala ka bang aswang yung magkapatid? Ang ganda-ganda nga nila oh. Lalo na yung bunso nila. Parang tipo mo yata sa Jane no? Ba't ayaw mo manligaw? Dadami mo pa ako eh. Ikaw ba naman ang sungitan? Alam mo naman, pasga agad ako pag ganyan. Ang sabihin mo, mahina ka talaga sa babae. Kaya ka ganyan. Hindi kasi madaling makuha. Oo na, ikakaganyan mo. Katunog mo na yung nanay ko. Huwag mong babanggitin at kasi sermon lang din sa akin ni nanay. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit panay ang sermon ng mga nanay natin. Wala bang tiwala sa mga anak nila? Ayan, babaero ka kasi.
kung sang bahay ka na pupunta. O wala yun. At least, hindi ako umuwing buntes. Loko ka pala eh. Ah, Paano ka mabubuntis? May itlog ka naman. ikaw mismo may sabi niyan. Hindi ka nga mabubuntis. Yung kinama mo naman. Ang dami mo lang nalalaman sa akin na masyado ng madami. Dapat ka lang isa ko. Ganito na lang, pre. Kapag napasagot mo si Jane, bibigyan kita ng pera. 10,000. Bet ka. Kalaki naman Pero dali lang naman yan. Alam naman nating dalawa na matagal na may gusto sa akin ng babae na yan. Ubod ka talaga ng yabang. Bakit nga ba kita naging kaibigan? Saka nga pala, pag natalo ka, ikaw ang bibigay sa akin ng pera. Pustahan na to, ha? Ako matatalo sa pustahan? Sige! Ihanda mo yung 10,000 mo. May bonus ba pag nakuha ko yung pagkababae niya? Ha? Aba, oo naman. 5,000. Iba talaga ang tiwala sa sarili. Kaya sa'yo ko eh. Sa'yo ano? Ines? Si Manny nga naman. Tumigil na ang dalawa nang mapansin nilang umiikot na ang kanilang paningin. Ubus na rin ang kanilang pulutan at alaka dahil sobrang hilo na si Leonardo. Hindi na siya nakauwi sa kanyang sariling bahay. Nakitulog na lamang siya sa bahay ng kaibigan niyang si Marco. Mahimbing nang natutulog si Leonardo sa sala na nilatagan ng kutsyon. Nang maalimpungatan siya dahil may narinig siyang kaluskus sa bintanang katapat ng pwesto niya. Jealousy ang bintana. May malinaw na salamin ito. Kaya nang dumilat siya para tingnan kung ano ang ingay na naroon, may naaninag siyang maitim na nilalang na dikit ang mukha sa salamin. Parang gusto nitong basagin ang salamin para makapasok. Dahil may tama na rin ang alak si Leonardo, napaupo na lamang siya at naningkit ang mga mata habang tinitignan ang nilalang na yun. Sino ka ba? Bakit ka nandyan? Papasok ka ba? Dapat sa pintuan ka pumasok. Ang tanga naman na ito. Kakasya ka ba sa bintana? Lumipat ka doon. Bubuksan ko ang pinto. Doon ka dumaan. Nag-inat-inat pa siya ng katawan bago tumayo. Pero maya-maya pa naramdaman niyang may gumagapang na malagkit sa kanyang liig. Agad niya itong hinawakan. Doon ng laki ang mga mata niya dahil sa malagkit at mamasa-masang nahawakan niya ang gumagalaw-galaw pang bagay sa kanyang liig. Tuluyan ang nagising ang diwa niya. Nandilat ang paningin niya at tumingin siya sa bintana. Doon niya malinaw na nakita ang itsura ng maitim na nilalang at nahawakan niya ang dila nito. Nasa sobrang kabay umabot na sa kanyang liig. Hinawakan niya na maigpit ang dila ng aswang at hinatak papalapit sa kanya. Dahilan para magwala ang nakatatakot na nilalang sa labas. Pumapagaspas ang malapad nitong pagpag. Naghatakan sila ng dila hanggang sa mapasubsob si Leonardo at tuluyang nabitiwan ang hawak niya. Nang muli siyang tumingin sa bintana, nakita niyang lumipad ang aswang palayo. Walang yan naman Aswang yun Hindi lang pala buntis ang binibiktima ng aswang. O baka napagkamali niya akong buntis. Hindi naman ganun kalaki ang tiyan ko Ay, nako. Wala tuloy ang antukos, pati ang kalasingan ko. Ang sakit tuloy ng ulo ko ngayon May kape kaya sila rito? Makapagkape nga na nga lang. Anong oras na ba? Madaling araw na pala. Pagkatapos magkape ni Leonardo, nakaramdam naman siya ng antok.
Bandang 8:00 ng umaga na siya nagising, inaya siya ng kanyang kaibigan na kumain na sila. Kain ka muna pre, bago ka umuwi. Salamat pre. Buti nga, nagutom na rin kasi ako eh. Ano pre, tuloy ang pustahan nating dalawa. Abay, oo naman. Sayang din naman ang 10,000 eh. Akala ko nakalimutan mo na. Akala ko kwentong lasing lang yun. Mukha ka talagang pera, no? Magpakatotoo na lang tayo sa sarili natin. Lahat tayo kailangan ng pera. Sa bagay, tama ka rin naman. Sige pre ha, tatapusin ko lang itong kinakain ko. Uuwi na rin ako eh. Magbubunga nga na naman si nanay nito. Sige pre. Alam mo pre, hindi ko alam kung dala lang ba ng kalasingan ko kagabi. Pero hindi eh. Talagang nangyari. Ano ba yun? Inaswang ako kagabi. Langya ka? Ano ka, buntis? Baka nga napagkamalan ako buntis ng aswang. Ang sama talaga ng itsura ng aswang na yun. Dali-dali namang tinapos ni Leonardo ang kanyang kinakain na nagpaalam na rin siya sa magulang ng kanyang kaibigan na masaya pa siyang umuwi sa kanilang bahay habang ang kanyang ina nakakunot noong naghihintay sa kanya. Aba, umuwi na ang senyorito. Buti naman at naisipan mo pang umuwi. Naku, ayan na naman tayo na eh. Aba, bakit? Nahihiya ka na ngayon? Ayaw mo palang bungangaang kita. Sana nag-ayos ka na ng buhay mo. Aba, ang tanda-tanda mo na, Leonardo. Lagpas 20 ka na, kailan ka pang aayos pa pagpatay na ako? Huwag kang mag-alala na eh. Baka sa susunod na buwan, maghanap na rin ako ng trabaho. Talaga lang ha? Kasi kapag di ka pa magtino, lumayas ka na dito sa bahay. Imbes na malaki ka na, mas naging intindihin pa kita. Eh di wag na akong pansinin ay. Napakadali lang lumabas niya sa bibig mo, ha? Pag hindi na ako nag-ingay sa'yo, wala na talaga akong pake. Tandaan mo yan! Napakamot ng batok si Leonardo. Hindi na pinansin pa ang mga salita ng kanyang ina. Naglakad na ito patungo sa kanyang kwarto. Saan ka pupunta? Hoy, ikaw na bata ka, kinakausap pa kita. Langya ka, pinagsasabihan pa kita. Tinulugan mo lang ako. Kailan ka kaya magbabagong bata ka? Bandang 11:00 na ng tanghali, nang maalimpungatan naman si Leonardo. Dala rin ng sobrang init ng panahon. Napasilip na lamang siya sa bintana para magmuni-muni. Natanaw niyang naglalakad si Jane, ang kapatid ni Adele. Pinaniniwalaan ng iba na may lahi raw na aswang ang magkapatid. Pero ang mga binata hindi naman naniniwala sa chismis na yun sa kanilang lugar. Aswang nga kaya talaga magkapatid na yun? Kung aswang sila kaya umatake sa akin kagabi sa bahay ni Marco. Ay, imposible naman. Teka nga, magandang ideya na alamin ko ang katotohanan. Kapag nakalapit ako sa magkapatid, malalaman ko ngayon kung talagang may sekreto silang itinatago. Sandali nga, malapitan nga si Jane. Dali-daling nag-ayos ng kanyang sarili si Leonardo para lapitan si Jane. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay para habulin ang babae. Hi Jane! Oh, Leonardo, ikaw pala. Bakit? Wala. Nakita lang kasi kitang nag-iisa kaya nagbabakasakali ako baka gusto mo nang kasama. Naku, wag na. Malapit lang naman ang bahay ko. Tsaka may ginagawa ka pa. Kahiya naman. Wala pa naman akong ginagawa. Ihatid na kita. Baka maligaw ka eh. Ayos lang kung sa puso ko ikaw maligaw. Save ka dyan. Hala siya oh. Sinamahan ni Leonardo si Jane sa pag-uwi sa kanilang bahay. Naabutan naman nilang naglalaba ang kapatid nitong si Adele. Paglalabada kasi ang kinabubuhay ng magkapatid dahil ulila na sila. Masama ang tingin ng kapatid ni Jane. Para bang nagbabanta ito. Ate, ako na dyan ah. Aasikasuhin ko lang muna si Leonardo. Wag na. Nabanlawan ko na ang mga nilabahan. Kaya asikasuhin mo na lang yung bisita mo. Pero ate... Tatanggi pa sana si Jane
Pero nang makita niya ang kapatid na masama ang titig, kaya bagsak ang balikat niyang sinunod ang mga utos nito. Inasikaso naman ni Adele si Leonardo. Ngumisi naman ang binata sa pag-aakalang naka-jackpot nga siya. Inakala niyang gusto rin siya ni Adele para kay Jane. Dahil hindi siya nito pinagtabuyan, binigyan pa siya nito ng juice. At nang makainom na kaagad ay diretsang nagsalita ang ate ni Jane. Leonardo, tatapatin na kita. Hindi ako boto sa'yo para sa kapatid ko. Sino ba naman ang matutuwa sa isang lalaking walang trabaho? Ano na lang magiging kapalaran ng kapatid ko sa'yo? Kalat na kalat kasi sa buong barangay natin ang pagiging pilyo at babaero mo. Idagdag mo pa na isa kang palamunin ng nanay mo. Kaya ko naman patunayan na seryoso ako sa kapatid mo. Magtatrabaho ako para sa kanya. Hayaan niyo akong manligaw sana sa kanya. Manliligaw ka talaga? Akala ko ba hatid lang yung ginawa mo? Ang totoo, matagal ko nang gusto manligaw kaso wala akong mahanap na trabaho kaya alam ko nakakaya. Kaso naisip ko, kung aantayin ko pa magtatrabaho ako, baka mapunta ka naman sa iba. Para saan pa ang pagsusumikap ko kung ganun? Hayaan mo. Hindi na muna ako magpapaligaw sa iba. Sige, maghanap ka muna ng trabaho. Patunayan mo kay ate na seryoso ka talaga sa akin. Talaga? Oo. Ayos. Mabuti naman. May kasiguraduhan na. Ilang minuto ding di nagsalita ang kapatid ni Jane bago ito pumayag. Pagkatapos ng usapan ay umalis na rin si Leonardo. Nang makaalis na si Leonardo, di pa siya nakalalayo ay narinig niya na ang malakas na boses ni Adele para bang pinapagalitan si Jane. Nako, sabi ko na nga ba, malakas ang tama sa akin ni Jane. Nakikipag-away siya sa ate niya. Sige lang, bahala kayo dyan magsabunutan. Basta ako, kapag nakuha akong gusto ko, magkakapera ako. Instant money. Walang kahirap-hirap. Kaagad na siyang umuwi sa kanilang bahay na may malaking ngiting nakaguhit sa kanyang mga labi. Nadatnan niya ang kanyang ina na naglilinis sa buong bahay at nagulat nang makitang sumulpot na naman si Leonardo. Oh, saan ka na namang galing ha? Aba, pagod na ako sa gawaing bahay. Kailangan ko pang maglako ng kakanin tapos hindi ka man lang tutulong. Huwag ka mag-alala, Nay. Bukas na bukas rin maghanap ako ng trabaho. Dininig na siguro ng Panginoon ang aking panalangin. Tunay ngang napakabait niya. Siguro binatukan ka niya kaya nagbabago ng isip mo. Kung hindi lang dahil sa nililigawan ko ngayon na malamang di pa rin ako magtatrabaho. Aba, sino yan? Buti naman wala nang nagkakandara pa sa'yo. Magpatali ka na! Lumalaki na kasi ang ulo mo kung sino-sino na lang ang babaeng kasama mo. Kung hindi barkada, babae. Yung kapatid po ni Adele, Nay. Diyos ko, sa dinami-dami ng pwede mong paglaro ang babae, ayun pa talaga? Hindi ka naman siguro bingi sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa magkapatid na yan. Ang inay talaga. Papaniwalain. Sa panahon natin ngayon, wala nang aswang. Di hamak na mga kwento lang yan. Biktima sila ng chismis na malalapad ang dila. Hindi sa pinapahama kita, Hana. Pero sana maranasan mong atakihin ng aswang. Baka sakaling lumambot pa yung ulo mo. Bahala na nga kayo kung anong isipin nyo, Nay. Basta liligawan ko si Jane. Wala naman sigurong mali doon. Bahala ka sa buhay mo. Ang laki-laki mo na. Puro ka pa konsumisyon sa akin. Abay, hindi na ako bata. Patanda ng patanda ako, Leonardo. Tandaan mo yan. Oo, Nay. Ayaw mo ba nun? Magsisipag ng anak nyo dahil sa isang babae. Diyos ko. Tigil-tigilan mo nga ako sa mga ganyan mo, Leonardo. Alam kong may masama ka namang binabalak. Ito talagang sinanay, masyado kayong advance mag-isip. Bakit hindi ba? Alam kong pinagpustahan nyo lang yan si Jane. Ngayon pa lang dapat mo nang itigil yan. Sino man may sabi sa inyo niyan? Mga kaibigan mo lang din.
Nako, ay sinasabi ko sa'yo, diyan ka talaga mapapahamak! Kahit ilang ulit pang nagsalita ang kanyang ina, wala na talagang pake si Leonardo. Basta't makuha niya lang ang loob ng dalaga. Dahil sa pagbubunga nga ng nanay niya, umalis uli ng bahay si Leonardo. Nagkasalubong naman sila ng kaibigan niyang si Marco. Ano pre? Kumusta yung nililigawan mo? Ayos lang. Ang sabi, kailangan daw magtrabaho ako para hindi humarang ang ate niya. Tama. Ipapasok kita sa pinapasukan ko sa construction. Labor yun. 500 ang araw. O sige, ayos na yan. Basta may trabaho. Sige, bukas na bukas din. Pumunta ka sa address na ibibigay ko. Tuwang-tuwa naman si Leonardo sa kanyang narinig. Dali-dali siyang umuwi ng bahay para mag-ayos ng mga kagamitan. Tuwang-tuwa din naman ang nanay niya. Kahit hindi ito boto kay Jane dahil nagtatrabaho na ang kanyang anak, okay na yun sa kanya. Sa unang araw ng trabaho, ipinakilala siya ni Marco. Wala namang naging problema. Natanggap kaagad siya dahil kulang sila ng tao. Sa mga sumunod na araw, nagkita sila Jane at Leonardo bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Jane, salamat nga pala kasi pinadaan mo ko dito sa bahay niyo bago ako pumasok sa trabaho. Pwede ba mamaya pagkatapos ng trabaho ko, susunduin kita? Kain lang tayo sa labas. Sahod ko yun eh. Ha? Naku, hindi pwede, Leonardo. Gabi na kasi yun. O ano naman kung gabi na? Iatid naman kita. Ipapaalam naman kita sa ate mo. Hindi talaga pwede. Hindi ako pwedeng lumabas kapag gabi. Bakit naman? Ano kasi... mahigpit ang ate ko. Malalagot ako. Sige. Sa susunod na lang siguro. Sa ate mo ako magpapaalam. Papayagan ako sigurado nun. Papasok na ako sa trabaho ha, Jane. Oo. Ingat ka. Bye. At sandali lang. Ano ba yun? Wala ka man lang bang pampagood luck sa pagtatrabaho ko? Ha? Naku, wala no. Nandyan si ate sa loob. Sige na, alis ka na. Ingat ka sa trabaho. Bye. Medyo nainis si Leonardo dahil hindi niya nakuha ang kanyang gusto. Napasimangot na lamang siya pero nagsimula na naman siyang manghinala dahil ayaw lumabas ni Jane kapag gabi na. Pero pinabayaan na lamang siya dahil baka may sarili itong dahilan. Di bale, basta makuha ko lang premyo ko, matatapos din ang lahat. Pero mas maganda kung makukuha ko rin yung bonus. Kapag hindi ako nagwagi dito, sigurado ako panay kantsaw makukuha ko kay Marco. May kantsaw na wala pang pera. Hindi ako pwedeng sumuko. Mapapasakin ka rin, Jane. Mapapasakin ka rin. Mabilis na lumipas ang mga oras. Uwian na ni Leonardo at dahil sahod nila ng mga oras na yun, tuwang-tuwa siya habang naglalakad pa uwi. Hindi niya naman alindahan ng madilim na ang daan dahil sanay na sanay siya sa kanilang lugar. Naalarma naman siya nang mapansin na kanina pa may tumititig sa kanya. Hinanap niya ito nang may naaninag siyang may malaking pakpak sa puno. Hindi niya halos makita dahil madilim ang paligid. Kaya nga agad siyang kinabahan sa mga posibleng mangyari sa kanya dahil kakaiba ang nilalang na yun at sa isang iglap lang nawala ito. Hinanap niya kung saan man ang kakaibang pakpak na yun. Pero narinig na lamang niya ang mga pagaspas sa himpapawid. Maya-maya pa'y tumambad sa kanyang harapan ang figura ng isang nakatatakot na babaeng may pakpak kagaya ng sa paniki. Nakalawit ang mahabang dila nito at nanlilisik ang mga mata. Nanginig sa takot si Leonardo. Halos hindi niya na maigalaw ang kanyang mga katawan. Pero nang makita nitong gumagalaw ang dila ng aswang na papalapit sa kanyang liig, mabilis pa sa 4:00 kumaripas siya ng takbo. Bumalik siya sa ginagawa nilang bahay pero wala nang katao-tao roon
Dahil nagsipag-uwian na ang lahat, alam ni Leonardo ang pasikot-sikot sa lugar, kaya naman pumasok siya sa isang silid na malapit nang matapos. Madilim na ang paligid, pati ang kanyang paghinga ay pigil. Rinig na rinig niya mula sa labas ang pagaspas ng pakpak ng aswang. Tanda na nasundan siya nito. Pumasok ang aswang sa silid na kanyang pinagtaguan. Inilibot ang paningin sa paligid. Hindi na malaya ni Leonardo na nasa harap na pala niya ang aswang. Agad siyang inatake nito. Mabilis na nakalmot si Leonardo nang hindi malang niya namamalayan. Narinig pa niya ang pag-atungal ng aswang. Nang maamoy nito ang preskong dugo ni Leonardo, mas lalo pa itong natakam nang tikman ng aswang ang binata. Nagpupumigla si Leonardo nang mahawakan siya ng aswang sa braso. Sinubukan niyang humingi ng tulong, pero wala namang taong dumadaan sa lugar na yun. Bago pa man makagalaw si Leonardo para makatakas, natigilan na siya nang maramdaman niyang may tumusok sa kanyang liig. Maya-maya pa naramdaman niyang dahan-dahang sinisipsip ng aswang ang kanyang dugo. Hindi na siya nakagalaw dahil sa takot, hanggang sa nagdilim na ang kanyang paningin. Patuloy pa sa pagsipsip ang aswang ng dugo ni Leonardo hanggang sa makontento na ito. Nagising si Leonardo dahil malakas na isinigaw ni Marco ang kanyang pangalan. Leonardo! Leonardo! Huy! Pre! Hindi ka ba umuwi sa inyo? Bakit dito ka natulog? Ha? Boy pa ba ako? Ano bang pinagsasasabi mo? Buti pa, tumayo ka na dyan at umuwi ka na muna sa inyo. Dito ka talaga natulog. Ang tapang mo Maligo ka muna at mag-almusal. May oras pa naman Bilisan mo nang di ka malate. May aswang kagabi, Marco. Akala ko nga katapusan ko na ng mga oras na yun Sa awa ng Diyos, buhay pa rin ako. Ang laki-laki mo na. Naniniwala ka pa rin sa mga aswang? Mga kwentong barbero paniwala ka masyado. Nahawa ka na siguro sa nanay mong mahilig sa pamahiin. Gulong-gulo naman ang isipan ni Leonardo. Hinilot-hilot pa niya ang kanyang sintido. Nakapana lamang niyang may masakit sa kanyang liig. Tingnan mo nga, pre. Bakit masakit ang liig ko? May chikinini ka, pre. Hanip ka talaga. Nang babae ka pala kagabi. Dito pa talaga kayo gumawa ng milagro. Nako, pambihira. Ibang klase ka talaga. Kaya sayo ko Ha? Tigilan mo nga yung pinagsasabi mo. Ni hindi nga ako uminom kagabi. Tsaka nung sinasabi mong chikinini, masakit nga. Sige pre, sabi mo Muwi ka na muna. Bukas ka na pumasok. Mukhang hindi mo kayang pumasok ngayon Dahan-dahan namang tumayo si Leonardo. Hindi pa rin niya maisip kung ano talaga ang nangyari kagabi. Iniwan na lamang niya ang kaibigan at umuwi muna sa bahay para makapaligo. Nagulat naman ang kanyang nanay sa biglaang pag-uwi nito. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Walang iya ka talagang bata ka. Gustong-gusto mo talagang pinag-aalala ako. Sinugod ako ng aswang, Nay. Buti na lang buhay pa ako. Sino namang aswang ang aatake sa'yo? Hindi naman masarap yung laman loob mo? Lutong-luto na ang kaiinom ng alak? Pati ba naman kayo, Nay? Di kayo naniniwala sa akin? Ay paano ako maniniwala sa'yo? Puro ka namang katarantaduhan sa buhay, ha? Alam mo lang na naniniwala ako sa aswang. Gamitin mo na yan bilang palusot mo sa akin. Totoo nga ang sinasabi ko. Asus! Manahimik ka na lang! Total hindi ka naman pumasok. Tulungan mo na lang ako sa gawaing bahay. Ay magsiba ka ng kahoy. Wala na tayong panggatong. Mamaya na ho. Aba, katamad-tamad mong bata ka. Baka gusto mong isumbong kita sa nililigawan mo para mapahiya ka. Kamot batok naman si Leonardo sa sinabi ng kanyang ina. Hindi siya pwedeng matalo sa pustahan nilang magkaibigan
dahil wala naman talaga siyang pera. Oo na ho! Oo na! Dali-dali naman siyang lumabas para sundin ang ipinag-uutos ng kanyang inay. Kita naman niyang dumaan si Jane na may dalang labahan. Dali-dali niyang nilapitan si Jane. Kita naman ni Leonardo na namutla si Jane nang makita siya. Jane, kumusta ka na? Pasensya ka na, Leonardo. Pasensya sa ano? Wala. May problema ba? Wala naman. Gusto mo ba samahan kita? Mukhang mabigat yan dala-dala mo. Ha? Kuni. Huwag ka na mahiya. Kung magiging nobyo mo naman ako sa inaharap, di dapat masanay ka na. Makakasama mo ko sa lahat ng problema mo. Buti patigilan mo na ang panliligaw mo, Leonardo. Ayaw kasi ng ate kong tumanggap ako ng manliligaw. Baka mapahama ka lang. Ha? Hindi ako papayag. Ipakikita ko sa ate mo kung gaano ako kapursigido na ligawan kita. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mong yan? Oo naman. Ano akala mo di talaga ako seryoso? Kahit ano pang sabihin ng ate mo, hindi ako titigil. Kinuha ni Leonardo ang daladalang palanggana na may lamang damit. Agaw pansin naman ang ibang laman nito na may dugo. Oy, Leonardo, ayos ka lang? Ha? Oo. Ano bang tinitingnan mo dyan sa palanggana? Yung dugo ba? Oo, kasi... May buwan ng dalaw kasi ako ngayon. Damit ko yung may dugo. Ganun ba? Bahagya namang nakampante si Leonardo sa narinig. Akala niya talaga ay dugo iyon ng taong pinatay nila. Maya-maya pa sumalubong kaagad sa kanila si Adele na nakakunot ang noo at galit ang mga mata. Jane! Tama na yan! Pumasok ka sa bahay! Ate... Pasok! Ikaw naman lalaki. Umuwi ka na sa inyo, ha? Adele, pwede ko bang ipaalam si Jane? Gusto ko kasi kasama muna siya. Kahit ilang oras lang. Hindi pwede! Umuwi ka na! At huwag na huwag ka nang babalik dito! Tigil-tigilan mo na ang panliligaw sa kapatid ko! Hindi rin naman ako papayag na magkatuluyan kayong dalawa. Ha? Akala ko ba magbabagong buhay lang ako at magkakatrabaho, ayos na yun. Bakit iba ka na ngayon? Dahil ayoko na! Ate naman. Ikaw, Jane, sabi ko, pumasok ka ng bahay! Pasok! Hindi naman pinansin ni Leonardo ang lahat ng babala ni Adele. Patuloy pa rin siyang pumupunta sa bahay nila Jane. Hindi naman makahindi ang dalaga dahil may pagtingin din ito kay Leonardo. Minsan ay napadalaw si Leonardo sa bahay ng babae. Nadatnan na lamang niyang nag-aaway ang magkapatid. Tinanggap na lamang ni Jane ang mga binigay ni Leonardo. Kaagad na pinagsarahan ang pinto. Walang pasok sa trabaho kaya may oras siyang makipagkwentuhan. Kaya pumunta siya sa kaibigan niyang si Marco. Uy pre, kumusta na? Kapag nasa trabaho, hindi na kita makakausap. Puspusan kasi yung trabaho. Ayos lang ako pre. Kumusta si Jane? Ano, kayo na ba? Siyempre hindi pa. Di kung kami na, di sisingilan na kita ng 10,000. Nga pala pre, nakausap ko yung ilan sa mga tropa natin. Oh, akala ko ba atin-atin lang to? Baka ipagkalat nila yan. Hindi, akong bahala. Basta pumayag ka lang sa gusto nila. Wala tayong pinagkasunduan na ganyan ha. Sige na pre, 15,000 din yung pusta nila. Sigurado ka ba dyan sa pera na yan? Baka umasa lang ako niyan. Tsaka ano bang gusto nilang gawin ko kay Jane? Simple lang naman. Dalhin mo lang sa motel si Jane. Tapos, gawin mo na yung dapat. Wag na pre, hindi na ako tutuloy. Magbabayad ka sa akin ng 10,000. Saka, alam ko namang kailangan mo ng pera. Ano? Sayang din yung 15,000. Sige.
Ayun, papayag ka din pala. Hindi ka pa. O, hindi lang kita kaibigan eh. Tsaka kung hindi ko lang kailangan ng pera, hindi ako papayag sa ganito. Lahat naman kakapit sa patalim kapag kailangan ng pera. Kailan ba natin gagawin ang plano? Sa susunod na linggo, sasabihan kita kung saan mo dadalhin si Jane. Sige, Sana lang talaga nakuha mo ng loob niya. wag mo nang problemahin yun. Diskarte ko na yun. Umalis nang nakangisi si Marco at simula ng araw na yun, mas lalo pang pinagbutihan ni Leonardo ang pagkuha ng loob ni Jane. Sinanay niyang sumama ito sa kanya para hindi siya mahirap akitin sa pagsama sa kanya sa susunod na linggo. Hulog na ang loob ni Jane kay Leonardo. Ito kasi ang kauna-unahang beses na merong naglakas ng loob na may mangligaw kay Jane. Hindi naman maikakaila na maganda nga talaga siya. Pero wala talagang binata sa kanilang lugar ang nagdanggang manligaw dahil takot sila sa kapatid ni Jane. Mabagsik kasi ito. Maraming salamat talaga, Leonardo. Ikaw lang talagang naglakas loob na kausapin at ligawin ako. Mga loko lang sila. Kung tutuusin, maganda ka naman. Tsaka mabait pa. Pinubola mo naman ako. Kahit kailan hindi ako ng bola sa'yo. Lahat ng sinasabi ko sa'yo ay totoo. Huwag ka mag-alala. Ipagtatanggol kita sa kanilang lahat. Maraming salamat talaga, Leonardo. Total, matagal na rin naman ako naliligaw. Baka pwedeng pumayag kang lumabas tayo bukas ng gabi. Ha? Baka hindi pumayag si ate. Pumayag ka na, Jane. Ngayon lang naman ako humiling sa'yo eh. Pangako, uuwi tayo ng ligtas. Magagalit ang ate. Hindi ko siya pwedeng suwayin. Siya na lang ang tanging pamilya ko. Sayang naman. Tatalikod na sana si Leonardo nang biglang magsalita si Jane. Sige na nga. Hintayin mo ko bukas ng 8:00 ng gabi. Tulog na ang ate ng mga oras niyan. Totoo ba yan? Maraming salamat. Pangako, hinding-hindi ka magsisisi. Umalis na lang din si Jane dahil nag-aagaw na ang dilim ng mga oras na yun. Umuwing may ngiti sa labi si Leonardo. Hoy, Leonardo! Anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala na eh. Sinasabi ko sa'yo, Leonardo, ayusin mong buhay mo! Muli na namang pinagsarahan ni Leonardo ng pinto ang kanyang nanay. Napahilot na lamang siya tuloy sa kanyang sentido. Habang tumatagal kasi, mas lalong tumitigas ang ulo ni Leonardo. Hindi na ito nakikinig sa mga payo niya. Kinabukasan, hindi pumasok si Leonardo sa kanyang trabaho. Lubos niyang pinaghahandaan ang araw na yun dahil ngayong gabi, gagawin ni Leonardo ang kanilang usapan ni Marco. Ayos na ayos ka ngayon ah. May lakad kasi ako ngayon, Nay. Anong oras ka na naman uuwi? Ay syempre gabi, ano pa bang aasahan ko sa'yo? Oo na, Nay. Baka umaga na ako makauwi, pero huwag ka mag-alala. Tiba-tiba ako mamayang gabi. Nabaling naman ang atensyon ni Leonardo sa labas ng bahay. Nakita niya kasi si Jane. Katulad niya, bihis na bihis rin ito. Hindi niya napinansin ang kanyang nanay at dali-dali nang bumaba ng bahay para salubungin si Jane. Jane, ang ganda mo ngayon ah. Bakit? Hindi ba ako araw-araw na maganda? Maganda ka naman araw-araw. Ibig kong sabihin, iba ang ayos mo ngayon. Tsaka, masyado ka yatang maaga sa usapan natin. Oo. Nakaidlip na kasi ang ate. Kaya naisip ko ngayon na tayo umalis. Baka mahirapan pa akong tumakas mamaya. Mabutit nakaayos na rin ako. Lumakad na rin ang dalawa. Sumakay sila ng tricycle palabas ng barangay nila. Dinala muna ni Leonardo si Jane sa bayan para gumala na muna sila. Tutal mamayang gabi pa naman ang binabalak nila. Kitang-kita naman sa mata ni Jane ang sobrang tuwa sa kanilang pamamasyal. Maraming salamat ngayong araw, Leonardo.
Hindi pa talaga ako nakaranas ng ganito sa buong buhay ko. Huwag kang mag-alala. Araw-araw ko sa iyong ipararamdam ang ganitong saya. Magtiwala ka lang sa akin. Ngumiti naman si Jane habang tinatapos niya ang kanyang kinakaing sorbetes. Pagkatapos noon, nagwika na ito na gusto niya nang umuwi dahil nag-aagaw na ang dilim sa paligid. Ihatid mo na ako po uwi, Leonardo. Pwede namang mamaya na. Maaga pa naman ah. Tsaka, gusto ko isulit natin ang araw na to. Hindi ko alam kung kailan naman tayo makalalabas na dalawa. Hindi na pwede. Kailangan ko na talagang umuwi. Hinahanap na ako ng ate ko. Tsaka mas lalo yun magagalit kapag sobrang gabi na ako umuwi. Sige, pero dumaan muna tayo sa bahay ng kaibigan ko. Ipakikilala kita. Sige. Walang kaalam-alam si Jane. Nahulog na pala siya sa patibong ni Leonardo. Pagpasok nila sa apartment, madilim ang paligid. Pagbukas ni Leonardo ng ilaw, bumungad kaagad sa kanila ang isang kamang puno ng rosas. Hindi na ito nagdalawang isipang halikan si Jane. Hindi na rin naman nanlaban ang dalaga. Ginawa ni Leonardo ang lahat para makuha ang dalaga. Dahil sa kagustuhan din naman ni Jane, naibigay niya ang sarili niya sa binata. Pagkatapos ay nakatulog na ang dalawa. At nagising sila dahil sa ingay ng mga kaibigan ni Leonardo. Pilyong nagtatawanan ang mga ito at ng mga oras na yun, hiyang-hiya si Jane. Lalo't puro lalaki ang mga naruroon. Leonardo, ano to? Wala akong alam dito, Jane. Baka siraulo kayo. Ano ba ginagawa nyo? Umalis nga kayo rito! Di ba mga kaibigan mo yan? Bakit sila nandito? Jane, pasensya ka na. Alam mo naman ng mga loko mga kaibigan ko. Sobrang tuwa lang siguro nila na may nobya na ako. Kaya sila nandito. Ang galing mo, pre! Nakuha mo si Jane! 15 mil agad! Umalis na kayo! Wala to sa pinag-usapan natin. Di ba ang usapan natin? Pag nakaalis na siya, mga siraulo kayo! Pasensya ka na. Itong mga kasamahan ko, hindi makapag-antay. Anong ibig mong sabihin? Wala akong maintindihan sa mga sinasabi niyo. Kasi Jane, Huwag mo nang intindihin. Pagpapaliwanag ako sa'yo bukas. kung ayaw mong sabihin, Leonardo, pues, ako na magsasabi. Kahit kailan ka talaga, pabiting ka. Sabihin ng alin? Ano ba? Na pinagpustahan ka lang namin, Jane. Pusta? Magpaliwanag ka nga, Leonardo. Akala ko pa naman totoong nararamdaman mo sa akin. Yung pala para lang sa pera ang lahat. Mas masahol ka pa sa aso. Sinuway ko ang ate ko para sa'yo. Magpapaliwanag ako sa'yo. Bala ko naman sabihin, Jane, kaso... Nalin, na pinagpustahan niyo lang ako. Hindi na naghintay pa ng paliwanag si Jane. Dali-dali na itong lumabas ng bahay. Sinubukan naman ni Leonardo na habulin si Jane. Kaso lang, pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Wala yung sa usapan, Marco. Pasensya na. Binayaran kasi ng malaki ng mga pumusta sa'yo eh. Hayop ka talaga. Sabi ko atin-atin lang eh. Sus, huwag ka nang masyado magmalinis. Ginawa mo naman lahat to dahil sa pera. Ano naman ngayon kung magalit sa'yo si Jane? Wala naman siya sa'yo, di ba? Hindi na nakapagtimpi pa si Leonardo sa kanyang galit. Kaagad na sinuntok si Marco. Tinamaan ito sa mata. Napaatras naman si Marco dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Leonardo sa kanya. Magsusuntukan na sana ang dalawa. Mabuti na lang naawat siya ng kanilang mga kasamahan. Lalo silang napatigil sa kanilang pag-aaway nang biglang may kumalabog sa labas. Ipinagwalang bahala na lamang nila ito. Isa sa kanila ang lumabas para tingnan kung ano nga ba ang nangyayari. Pero ilang minuto na ang nakalilipas,
Hindi pa rin ito nakababalik. Asa na ba yung tropa natin yun? Pinapatingnan lang kung anong meron sa labas. Hindi na nakabalik. Wala namang naglalakas ng loob na sumagot, kaya nagpasya na silang lumabas at harapin ang kasamahan. Nagulat na lamang sila nang biglang mahulog mula sa bubong ang katawan nito. Nataranta naman ang lahat at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Pero meron ring nagmamatigas at hindi nasindak. Tiningnan nila ang katawan ng kasama. Nakita ni Leonardo ang marka. Nakaparehas na parehas ng kanyang liig noong may tumusok noon. Delikado na tayo dito. Dapat na tayong umuwi. Takot ka ba ha? Ikalalaki mong tao. Hindi ako takot. Ang tawag doon, pag-iingat. Bahala kayo sa buhay nyo. Maiwan ko na kayo rito kung yan ang gusto nyo. Napatawan na lamang ang lahat sa kanya. Parang hindi nag-aalala ang mga kaibigan sa kung anuman ang nangyayari sa kanila. Papalabas na rin sana sila nang makita nila ang dalawang figura ng babae sa hindi kalayuan at naglakad-lakad papalapit sa kanila. Uy, pre! Tignan mo! Ang ganda, no? Tara, punta natin! Hindi pa man nakalalapit si Marco at ang kasama nito, kitang-kita nila ang pagbabagong anyo ng mga ito bilang isang nakatatakot na nilalang. Ang dating magandang katawan na kanilang nakita, nagkaroon ng pakpak ng paniki, mahabang dila at nanlilisik ang mga mata. Isa-isa silang napatakbo. Dalawang lalaki ang nadagit ng aswang. Napatigil sila sa nakita mismo nila sa kanilang harapan kung paano sipsipin ng mga nilalang na yun ang dugo ng kanilang kasamahan. Pagkatapos pagsawaan ng aswang ang dalawang lalaki, hinabol nito si Marco at ang kasama nitong isa pang lalaki. Maaabutan na dapat ng aswang ang dalawa nang biglang itulak ni Marco ang kanyang kasama para pain sa mga aswang. Pagkatapos ay mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at kaagad niyang inilak ang pinto. Traidor ka talaga, kahit kailan. Lahat ng kasamaan mo ipinahamak mo. Kunting pera lang nasilaw ka na. Huwag ka nang masyado magbalinis. Dapat ang isipin mo ngayon kung paano tayo makakaligtas. Sa gitna ng pag-aaway nila, narinig nila ang pagwawala ng aswang sa labas ng bahay. Pilit na ginigiba ng mga ito ang pintuan. Kaagad naman na nilapitan ni Leonardo ang pinto para harangan ang nagpupumilit na pumasok na aswang. Maya-maya pa'y tiningnan naman ni Marco ang labas mula sa bintana. Langya! Sino bang mga aswang na yan? Ano bang atraso natin sa kanila? Hindi kaya magkapatid na aswang yan? Ikaw kasi, kasalanan mo to. Dahil sa kalokohan mo nangyari sa atin to. Hoy, ano ba? Tutunganga ka na lang ba dyan? Gumawa ka ng paraan para makatakas tayo rito. Magkanya-kanya na muna tayo ngayon. Tumalon si Marco palabas ng bintana matapos siyang basagin ang salamin nito. Samantalang tumilapon si Leonardo dahil naitulak na ng aswang ang pinto. Inatake ng aswang si Leonardo. Hinawakan nito ang kanyang liig at dahan-dahang sinipsip ang kanyang dugo. Sandali! Patawarin niyo ako! Kung ano man ang atraso ko sa inyo, patawad na! Pinagsisisihan ko na talaga yon. Promise magbabago na ako. Huwag niyo lamang ako uubusin. Nakakailang sip-sip na kayo sa akin ng dugo ko. Natigilan naman ng aswang sa kanyang ginagawa. Nang pigilan siya ng kasamang aswang. Tama na yan, ate. Itigil mo yan. Alam kong galit ka. Pero huwag mo siyang patayin. Bakit kailangan pang mabuhay ang isang to? Di ba pinagkakitaan ka lang nila? Huwag mong sabihin may pagtingin ka pa rin sa walang kwentang lalaking to. Jane! Adele! Totoo ang aswang kayo? Naglaban ang dalawang aswang dahil hindi sila magkasundo. Tumigil ka! Kaagad namang napatayo si Leonardo habang naglalaban ang dalawa. Sinubukan niyang tumakas pero imbis na lumisan sa lugar,
nakatayo lamang ito doon habang pinagmamasdan ang dalawang aswang na naglalaban. Pero sadyang malakas talaga si Adele, kaya naman napuruhan nito ang kapatid. Nang akbang sasaktan ni Adele si Jane, gamit ang matulis niyang kuko sa dibdib, isang malakas na pagpalo sa ulo ang nagpatulog sa babaeng aswang. Pasensya na. Dihado na kasi ang isa eh. Leonardo, Jane, hayaan mo ko magpaliwanag. Sira ulo mga kaibigan ko. Pero totoong mahal kita. Talaga? Oo, hindi ko rin alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo. Habang nag-uusap sila, bumangon uli si Adele. Hahablutin niya na sana si Leonardo nang hatakin ni Jane ang braso ng binata. Tama na, ate. Patawarin mo na ako kung nadamay ka sa galit ko sa kanila. Hindi na sana ako nagsumbong. Kasalanan ko rin naman. Kinusta ko rin yun. Pero sabi naman ni Leonardo, mahal niya talaga ako. Kaya gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Isa kang tanga! Ganun talaga kapag nagmamahal, ate. Nagiging tanga. Bago umatake si Adele, mabilis na binitbit ni Jane si Leonardo at inilipad niya ito palayo sa lugar para itakas mula sa kapatid. Ibinaba siya ni Jane sa bakanting lote na malapit sa bahay ni Leonardo. Nag-aalala naman si Leonardo at hindi alam ang kanyang gagawin dahil nakita niyang hinang-hina na si Jane. Puro sugat na ang katawan nito. Maya-maya pa'y nagbalik na ang anyo nito sa pagiging tao. Bago pa bumalik ang katawan ni Jane sa panghihina, nasalo siya ni Leonardo. Dali-daling binuhat ng binata si Jane papasok ng kanilang bahay. Gulat naman ang kanyang ina nang makita si Leonardo na may kargang babaeng sugatan. Nakita naman kaagad ng kanyang ina ang dalaga. Diyos ko! Ano nangyari kay Jane, Leonardo? Nay, tatanggapin ko po ang lahat ng sermon ninyo. Pero mamaya nyo na gawin. Tulungan nyo muna kong iligtas si Jane. Hala, sige. Ilapag mo sa kama. Sinimula naman ng ina ni Leonardo na asikasuhin ang babae. Habang siya nakatingin lamang sa likuran nito, paulit-ulit nagtatanong kung kumusta na ang lagay niya. Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi naman malala ang sugat niya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Bakit may malaking hiwa yan sa tagiliran? Nay, maabang kwento. Sa susunod na lang siguro. Ikaw talagang bata ka? Kailan ka kaya magtitino? Puro na lang sakit sa ulo ang binibigay mo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko ng sarili ko. Malaki ka na, alam mo na yon. Hindi kita kayang ipagtanggol palagi. Magtino ka naman. Umalis na rin ang kanyang ina sa kwarto. Buong magdamag namang nasa tabi si Leonardo ni Jane. Hindi niya iniwan ang dalaga. Kinaumagahan, nagkamalay na si Jane, ngunit hinang-hina ang kanyang katawan. Buti naman gising ka na. Pasensya ka na sa nangyari kagabi. Nasaan ako? Huwag kang mag-alala. Nasa bahay ka namin. May pinagsabihan ka ba sa nangyari kagabi? Wala akong balak na sabihin kahit kanino. Pasensya ka na talaga sa nangyari kagabi. Tsaka maraming salamat. Mahal mo ba talaga ako, Leonardo? Baka pustahan lang ang lahat sa iyo. At ang totoo, hindi mo ako mahal. Inaamin kong pustahan lang noong una. Pero nung nagtagal, nagustuhan na talaga kita. Naipit lang ako sa sitwasyon. Magpahinga ka muna. Paano kung mabuntis ako? Paninindigan mo ba ako? Kahit alam mo na ang sikreto ko. Tapatin mo na lang ako, Leonardo. Huwag ka na magsinungaling uli sa akin. Sino ba ang nagsabing hindi kita paninindigan? Basta, huwag ka masyadong mag-alala sa bagay na yan. Magpagaling ka muna. Isang ngiti naman ang isinagot ni Jane sa lalaki.
At nang makalipas nga ang ilang araw, palagi itong inaasikaso ng binata. Sa tuwing tulog ang lahat, nagbabagong anyo muli si Jane bilang aswang para gamutin ang kanyang sarili. Ang pangyayaring ito ay hindi makatataka sa traidor na kaibigan ni Leonardo. Matagal na pala siya nitong sinusubaybayan. Simula nang may mangyaring kaguluhan ng gabing yun, panakanakang nahuhuli ni Leonardo na minamatyagan ni Marco ang bawat galaw niya. Sa tingin niya, naghihintay lang ito ng tamang tiyempo para sumugod. Panay naman ang takas at iwas ni Leonardo sa kaibigan. Ilang araw lang nasa bahay nila ni Leonardo si Jane. Mula nang iuwi niya ang dalaga, hindi na niya ito pinabalik sa kanila dahil alam niyang pahihirapan lang ito ng kanyang kapatid. Nasanay na rin ang dalaga sa pangangalaga ni Leonardo. Mabait kasi ang trato ni Leonardo sa kanya. Nagiging maayos na din ang trato nito sa kanyang ina. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng sintomas ng pagbubuntis si Jane na siyang ikinatuwa naman ng ina ni Leonardo. Totoo ba yung sinasabi mo, Jane? E di, magkakaapo na nga ako niyan. Opo, inay. Bakit parang hindi ka naman yata masaya? Dapat maging masaya ka. Magiging nanay ka na. Kinakabahan po kasi ako. Huwag kang kabahan, Jane. Huwag kayong mag-alala, nandito pa naman ako. Gagabayan ko kayo. Maraming salamat, inay. Medyo nakakahiya nga po. Nakikitira pa kami sa iyo. Gayong magkakaanak na kami ni Leonardo. Buti nga yung nandito kayo. Tumino yung anak ko. Mabuti na rin para hindi naman konsumisyon araw-araw ang aabutin ko. Ay naku, inay. Natigilan yata kayo sa pag-uusap nyo, Nay. Bakit? May balita kami sa'yo. Ano naman yun? Jane, gusto mo bang ikaw ang magsabi sa kanya? Magsabi ng alin? Ikaw na pong bahala, inay. Buntis si Jane, anak. Talaga, Nay? Hindi kayo nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro, Leonardo? Yes! Magiging tatay na ako! Yes! Paulit-ulit na sambit iyon ni Leonardo. Kaya tawang-tawa na lamang si Jane. Mukhang hindi siya nagkamali ng kanyang pagpili. Ayaw niya kasing mamuhay na katulad ng ate niya. Gusto niyang mamuhay na normal at magkaroon ng pamilya. Hayaan ko na muna kayong dalawa makapag-usap. Hindi na naghintay pa ng kasagutan ng ina, kaagad na lumakad palayo. Napagdesisyon na naman ng dalawa na sa kwarto na lamang sila mag-uusap. Baka ibang may makarinig sa kanilang pag-uusap. Sabi ko naman sa'yo, paninindigan kita at ang magiging anak natin. Kahit pa alam mong aswang ako. Oo naman. Hindi ko na kailangang ulit-ulitin pang sabihin yan. Alam ko naman, hindi mo kayang biktimahin. At ikaw, hindi mo kayang mambiktima ng tao, di ba? Oo. May isa lang sana akong pakiusap sa iyo, Leonardo. Baka pwede nating dalawin ng ate. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Baka atakihin ka uli ng ate mo. Hindi na siguro. Baka nadala lang ng galit si ate. Kaya nagawa niyang bagay na yun. Hindi rin tayo pwedeng pakampante. Ayaan mo, mamaya pupunta tayo. Ipahahanda ko lang kay inay ang pangontra ng aswang. Leonardo, ate ko siya. Alam kong wala siyang gagawing masama sa akin. Pero kahit tutuloy si Jane sa sinabi ni Leonardo, pasimple pa rin itong kinausap ang ina. Hindi naman nag-usisa ang ina. Inisip nitong nagdadalang tao si Jane at kailangan nga nilang palaging magdala ng pangontra sa aswang. Uso na sa kanilang pamilya ang paghahanda ng mga pangontra laban sa masamang nilalang na gustong kunin ang bata sa sinapupunan ng ina bandang 7:00 ng gabi.
Kung kailan nakatakda na sanang puntahan ni Jane ang kanyang ate, kasama si Leonardo nang makita naman itong maraming tao sa labas ng bahay at nanguna pa rito ang kinikilala ni Leonardong matalik niyang kaibigan. Alam kong tinatago mo ang aswang sa loob ng pamamahay niyo, Leonardo. Ilabas niyo na siya para hindi na kayo masaktan at madamay pa. Pinapasok naman ni Leonardo si Jane at ang ina niya sa loob ng kwarto. Saka binuksan ang bintana malapit sa kanilang pintuan. Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala ka namang preba, di ba? Isa pa, matagal na kitang kaibigan. Kaya alam mong wala akong alam sa mga sinasabi mo. Itigil mo ng pagmamaang-maangan mo, Leonardo. Kapag nakuha namin ang aswang na tinatago mo, panigurado, isang malaking pasalamat ang matatanggap mo. Umalis na kayo rito. 10 oras ng gabi. Kung gusto nyo pa rin akong kausapin tungkol dito, mas mabuti sigurong ipatawag nyo ako sa barangay. Hindi kami papayag na aalis lang kami na hindi namin nadadala ang aswang na itinatago nyo sa loob ng bahay nyo. Hindi mangyayari yon! Mga kasama! Pasukin ang bahay nila! Wasakin ninyong pinto! Alalahanin ninyo, ang aswang na nasa loob ng bahay nila ang siyang dahilan kung bakit may mga kaibigan tayong napilayan. Halos ikamatay nating lahat ang ginawa ng aswang na yon. Kaya panahon na para gumanti tayo sa kanya. Sige! Pasukin natin sila! Hindi naman nakapagtimpi si Jane at magbabagong anyo na sana bilang aswang na mandurgo. Nang isang kumaripas na takbo ang mga tao sa labas. Isa-isang tumilapon ang mga taong nagpupumilit na pumasok sa loob ng bahay. Nagsigawan ang mga tao nang may aswang na dumating. At nang sumilip sa labas ng bahay, nakita ni Leonardo at Jane ang isang babaeng aswang na kauri ni Jane. Pinagmamasdang mabuti ng dalaga ang galaw ng aswang at hindi nga siya nagkamali. Ang kanyang ate Adele ang isang yun. Awang-awa ang mga labi na halos hindi makapaniwala si Jane. Kahit galit ang kanyang ate, ipinagtanggol pa rin siya nito sa mga tao. Isa-isa nilang pinagmasdan ang pagpatay ng kanyang ate sa mga taong nagtangkang saktan silang dalawa ni Leonardo. Kahit isang aswang na mandurugo ang kanilang lahi at matagal na silang naninirahan sa baryo na yun, hindi naman sila ng biktima ng tao. Kaya ang pagiging aswang ng kanilang angkan ay naging haka-haka lamang at ngayon lang naisiwalat dahil nagpakita na sa paningin ng mga tao ang kapatid ni Jane. Sabi ko naman sa iyo, Leonardo, hindi ako pababayaan ng ate ko. Mabuti naman kung ganun. Mabuti pa, magpahinga na tayo. Hayaan na lamang natin ang ate mo sa labas. Mukhang kayang-kaya niya naman ang mga tao ron. Naging usap-usapan nga sa kanilang baryo ang kagimbal-gimbal na pangyayari ng gabing yun. Matapos ang nangyaring yun, 3 araw bago makauwi si Marco, kasama ang mga kaibigan niya. Sabi nila, tinangay sila ng aswang para dalhin sa malayong lugar. Pagkatapos niyon, hindi na nagpakita pa ang aswang na yun sa kanilang lugar. Kaya naging lihim sa mata ng madla ang pagiging aswang ni Jane. Pero ang iba, sadyang ayaw talaga maniwala at naggalat pa ng maling balita. Dahil nawala raw ang aswang nang mawala rin si Adele sa bahay nito. Dahil hindi mapatunayan ng mga tao na aswang si Jane, hindi nila ito magawang saktan. Lumipas ang mga buwan, naging maayos naman ang pagsasama ni Jane at Leonardo kasama si Aling Teresita. Naging maganda ang daloy ng kanilang buhay dahil tuloy na ngang nagbago si Leonardo. Naging responsable siyang asawa at ama. Nako, Jane. Mabuti na lang talaga at hindi kumalat ang sikreto mo sa baryo natin. Pero hindi ibig sabihin nun ay ligtas ka na. Kaya doble ingat ka kasi ang mga mata ng taga rito ay laging nakamatsyag sa'yo. Saka, huwag kang sisip-sip ng dugo dahil baka maging aswang apo ko.
Baka paglabas niya, magsaaswang agad siya at mambiktima ng tao. Hala naman ang inay. Hindi naman po ganun yun. Kahit na. Baka mamaya magkakomplikasyon pa ang apo ko. Ay naku. Nawala na nga ang sakit ng ulo ko kay Leonardo. Pumalit naman ang problema ko sa mga aswang. Ano bang buhay to? Saan ba ako nagkamali? Parang isinumpa na yata ang buhay ko. Sobra-sobra naman yata yung proteksyon nyo, inay. Baka nakakalimutan nyo ho. Aswang din ho ako. Hindi ko yun makakalimutan, Jane. Ang sa aking lan ay pag-iingat. Apo ko ang nasa sinapupunan mo. Baka mamaya aswangin niya ng ibang aswang. Kailangan mong palaging ibalot ang tiyan mo sa itim na tela. Bakit nyo naman ho ginagawa yun? Alam niyo naman kayang-kaya kong ipagtanggol ang sarili kong anak. Kapag may nagtangka talaga sa amin, hindi ako magdadalawang isip na ubusin ang dugo niya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang titikim ng dugo? Ang tigas din ng ulo mo ah. Pasensya na ho, inay. Baka nakakalimutan mo yatang buntis ka, Jane. Hindi ka basta-bastang makakagalaw. Mahihirapan ka niyan. Saka, baka isipin mo umaasa na lang ako sa proteksyon mo. Akala mo kaya mong makipaglaban. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Natigil naman ang masayang pagkukwentuhan ng dalawang babae nang bigla na lamang kumalabog sa labas ng kanilang bahay. Kaya hindi nagdalawang isip pa ang ina ni Leonato para ikandado ang pinto ng bintana. Sus ko, kailan kaya matatapos ang kaguluhang ito? Habang patuloy pa rin sa pagkakalabog ang bawat sulok ng kanilang bahay, aligaga naman ang ina ni Leonato. Hindi kasi siya pwedeng maglagay ng mga pangontra sa aswang dahil masasaktan din si Jane. Bigla rin namang sumakit ang tiyan ni Jane. Dahilan para mapasigaw ito ng malakas. Jane, anong nangyayari sa'yo? Ewan ko, inay. Pero sa tingin ko, manganganak na yata ako. Anong gagawin natin? Hindi ako pwedeng tumawag ng albularyo. Hindi kita may iwan sa loob ng bahay. Naku, pambihira naman. Nasaan na ba kaya yung asawa mo? Pinabili ko po kasi ng sitsiriya, inay. May nararamdaman din akong kakaiba eh. I-alerto niyo ho ang sarili niyo. Magsasaaswang ho ako. At bakit? Ganito ho talaga kapag may aswang sa paligid. Hindi namin mapigilang magpalit ng anyo bilang proteksyon sa sarili. Kapag alam naming nasa panganib kami. Hindi na rin nagbagal-bagalan pa ang ina ni Leonardo. Kaagad niyang kinuha ang itak sa kusina. Nanatili lamang sila sa kusina. Pinagmamatyagan kung ano ang gagawin ng kalaban nilang aswang. Doon na tayo sa kwarto, Jane. Mas ligtas doon. Hindi ho, inay. Mahirap kapag nasukol tayo doon. Dito na lang ho tayo sa kusina. Maya-maya darating na rin si Leonardo. Maya-maya'y nakita nilang iniluwa ng pintuan ang figura ng lalaki. Nasira na nito ang pinto. Kaagad namang nakilala ng dalawa ang lalaking yun. Bakit nandito ka, Marco? Ang kapal na mukha mong pumunta? Pagkatapos mong traidorin ng anak ko? Saka, bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang halimaw! Halimaw na nga ako! Walang hiya talaga kayong mga aswang kayo! Nagawa pa ninyong hawahan ako! Pagbabayaran niyong ginawa ninyo ito sa akin! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Ang kapatid mong may kagagawa nito sa akin. Pero ang nakakatawa lang, magkasing lakas na tayo. Kaya hindi na ako matatakot sa kagaya nyo. Makakapaghiganti na rin ako sa wakas! Inay, wag na ho kayong mag-aksaya ng panahon. Hindi na basta tao lang si Marco. May lahi na rin siyang isang aswang. Kaya ngayong gabi, hindi na ako papayag na hindi makapaghiganti sa inyong dalawa! Huwag mo sa aming ibintang kung bakit nagkaganyan ka. Sarili mo lang na desisyon yan dahil isa kang sakim na tao. Dadakmain na sana ni Marco ang dalawang babae. Pero mabilis na naiharang ng inay ni Leonardo ang hawak niyang itak. Sige!
lumapit? Paghahatiin kita sa 8! Ang tapang! Gusto ko yan! Kahit nasaan yung aswang si Jane, hindi niya magawang lumaban dahil matindi talaga ang pananakit ng kanyang tiyan. Napaligo naman ang ina ni Leonardo. Nawala ang kanyang puko sa aswang. Nakalaban niya dahil sa tindi ng pag-aalala sa manugang. Dahil doon, nakalmot siya ni Marco. Mga ilang beses pa ang pagkalmot ito. Pagkatapos ay tumilapon siya. Matapos siyang tabigin ang kamay. Dahil matanda na nga ito, hindi niya na kayang bumangon kahit pilit niyang sinusubukang abutin ng itak na malapit sa kanya. Nahihirapan siyang gumalaw at dahil walang pumoprotekta kay Jane, kaagad na lumapit si Marco. Saka inamoy-amoy ang tiyan nito. Lumayo ka! Mukhang masarap ang bata sa sinapupunan mo, Jane. Lumayo ka! Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko! Akmang susunggaban na sana ni Marco si Jane nang bigla namang may pumigil sa kanya. Nawala naman ang atensyon niya kay Jane at napabaling ang kanyang atensyon sa pumigil sa kanya. Nanlilisik ang mga mata niya nang makita ang isang babaeng aswang na kamukha ni Jane. Ikaw! Lumitaw ka rin! Sabi ko na nga ba't lilitaw ka rin? Halika! Ngayon tayo magsukatan ng lakas! Habang sinusugod ng babaeng aswang si Marco, kumilos naman ng marahan si Jane para tulungang makabangon ang biyenan. Panay ang ilag ng magbiyenan dahil baka tamaan sila ng mabilis na kilos ng dalawang naglalaban. Ano na ang nararamdaman mo, Jane? Manganganak na yata ako, inay. Bakit ngayon pa? Hindi mo ba pwedeng pigilan muna ang anak mo? Bukas na siya lumabas. Nay naman. Doon tayo sa kwarto. Doon mo ilabas ang bata. Halika, bilis! Pinagpapawisan na si Jane dahil malapit nang lumabas ang kanyang anak. Sumabog na kasi ang panubigan nito habang inaalalayan ni Aling Teresita ang manugang sa panganganak. Panaka-naka naman siyang tumitingin-tingin sa dalawang aswang na naglalaban. Naging mainit ang labanan ng dalawa. Wala sa kanila ang may gustong magpatalo. Idagdag pa na pareho silang natatakam sa sanggol na iluluwal ni Jane. Pero sadyang mas malakas talaga si Adele. Mas matagal kasi nitong naggamit ang kapangyarihan ng pagiging aswang kaysa kay Marco. Nakalmot niya at tumilapon si Marco sa isang sulok ng bahay matapos niyang sipain ng malakas. Bahagya naman itong nanghina pero kaagad ding nakabawi dahilan ng pagkainis ni Adele. Ibang klase! Kahit hirap ka na, ay tumatayo ka pa rin! Bakit hindi ka pa sumuko at tumakas, ha? Sabi ko naman sa'yo, wag na wag mo silang pakikialaman. Pero matigas ang ulo mo. Akala mo talaga nasa malayong lugar ako, ha? Buwang! Sinadya ko talagang lusubin sila para palabasin ka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Nararapat lang yan sa'yo para maramdaman mo ang hirap ng pagiging aswang. Para hindi ka na nakikialam sa buhay ng iba, lalo na sa mga kagaya namin. Hirap ka na pala sa pagiging aswang mo. Bakit hindi mo patapusin ang sarili mong buhay? Kasi takot ka rin mamatay. Kung ganon, hayaan mong akong tumapos sa'yo! Muli silang naglaban at ayaw talaga magpatalo ng bawat isa. Nang makabawi ng lakas si Marco, kaagad nitong inatake si Adele. Mabilis namang nakailag sa mga sunod-sunod niyang pag-atake. At nang mapagod na si Marco, si Adele naman ang umatake. At sa isang iglap, muli ay nasa sulok ng bahay si Marco. Bumalik na rin kaagad ang kanyang anyo bilang tao dahil sa panghihina. Hindi na pinalagpas pa ni Adele ang pagkakataong yun. Agad niyang sinipsip ang dugo ng binata hanggang sa manghina na talaga ito.
napahinto siya dahil sumigaw si Jane. Ate! Huwag mo siyang patayin! Pabayaan mo siyang mabuhay! Pakiusap! Isa na rin siyang aswang na kagaya natin. Hindi solusyon ng patayin siya. Hindi ba tayo? Ayaw nating mamatay? Tama na yan! Pakiusap! Nagpakawala si Adele ng isang nakatatakot na ngisi bago nagbalik sa anyo ng tao. Dali-dali niyang nilapitan ang kapatid niya na noon ay pawis na pawis dahil sa pagtiis sa sakit na kanyang nararamdaman habang nanganganak. Maya-maya pa tinulungan na ni Adele ang ina ni Leonardo para paanakin si Jane at ilang minuto lang ang nakalipas. Napuno ng malakas na iyak ng sanggol ang buong bahay. Napalitan ng ngiti ang mga pagod nila nang makita ang malusog na sanggol. Ate, salamat. Palagi mo kong tinutulungan. Ngiti lang ang isinagot ni Adele sa kapatid. Akin na muna ang anak ko. Gusto ko siyang mahawakan. Pagkaabot sa kanya ng bata, tiningnan niya ito at hinalikan sa noo. Ate, ang ganda ng pamangkin mo. Parang sa'yo siya kumuha ng itsura. Paano kasi nung naglilihi ako? Sa picture mo doon ako nakatingin lagi. Ganon? Akala ko pa naman sa akin. Kasi nahuhuli kitang tinitingnan ang picture ko na nakasabit sa dingding. Pareho po kayo, inay. Tingnan nyo. Pinaghalong mukha niyong dalawa. Ate, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Hindi pwede. Mayroon nang naghihintay sa akin doon sa bago kong tinitirhan. Yung bahay natin. Bahala ka na mag-asikaso nun ha. Aalis na ako. Palagi kayong mag-iingat ha. Kasi hindi sa lahat ng oras ay nandito ako para ipagtanggol ka. Aalis ka na. Salamat sa lahat ha. Palagi kang pumasyal para makita mo ang pamangkin mo, ate. Tumango na lamang ang kapatid pagkatapos ay naglakad palabas ng bahay. Bago tuluyang makalabas ng bahay si Adele, nagkamalay naman si Marco. Mabilis na inatake ng lalaki si Adele, dahilan para magkaroon siya ng malalim na sugat sa braso. Nagalit si Adele sa ginawa nito, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa pag-atake kay Marco. Pero mabilis naman itong nailagan ng lalaki. Dahil sa ilang sandali lang nilang paglalaban, napagod na rin ang lalaki. Kaagad na natumba sa sahig. Hindi na nito kaya pang makipagsabayan sa babae. Nang makatulog ng muli si Marco, nagpa siya nang umalis si Adele. Sakto namang dumating si Leonardo na may dalang sandamakmak na si Chiria. Anong nangyari? Binagyo ba ang bahay? Adele? Bakit ka nandito? Pumasyaling siya, Leonardo. Oo, pumasya lang. Tapos nasira nila ang bahay natin. Ayan pa oh, kasama yung kaibigan mong walang hiya. Ang lakas ng loob makipaglaban. Akala niya porke aswang na ay kaya na niyang lumaban at malakas na talaga siya. Ha? Wala pala. Oh, hayan, tulog, humihilik. Ikaw naman, Leonardo, saan ka ba nagpupunta? Ang tagal mong nawala. Kasi wala sa malapit ang si Chiria eh. Gusto ni Jane, doon pa ako pumunta sa kabilang baryo. Ayun! Hindi mo nakita ang panganganak ng asawa mo. Ho? Talaga ba? Nasaan ho anak ko? Kamukha ko ba? Teka sandali. Hindi kaya nandito si Adele? Dahil gusto mong gawing pagkain ng anak ko? Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala kanina grabe ang kaba ko. Parang may masamang mangyayari. Tunay ngang dahil nandito ka. Dahil alam kong galit ka sa akin. Pero sana, wag mo namang idamay ang anak ko. Leonardo, tumigil ka nga. Iniligtas kami ni ate. Talaga? Totoo ba yun, Adele? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Gagawin ko na lang ang nasa isip mo. Mabilis na kinuha ni Adele ang bata, dahilan para maggalit si Leonardo.
Pilit na inagaw ni Leonardo ang kanyang anak sa kapatid ni Jane, pero panay naman ang layo ng babae para bang nagpapahabol siya. Akin ang anak ko! Hindi naman yan panlaman ng tiyan! Akin na siya! Nang subukang muli ni Leonardo na agawin ang bata sa babae, mas naging agresibo naman si Adele hanggang sa narinig na lamang ni Leonardo ang daing ng kanyang asawang humihingi ng saklolo. Jane! Anong nangyari sa'yo? Sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa. Gusto niyo ba ako mabinat? Ibigay mo na kasi sa akin ang anak ko! Hayaan mo na kami mabuhay ni Jane! Eto na. Di ka na mabiro, sus. Para kang bata. O siya, alis na ako. Ganun lang yun? Nantrip lang siya? Aswang na nantrip? Tuwang-tuwang pinagmasdan ni Leonardo ang kanyang anak habang karga ito sa kanyang mga bisig. Anak ko, ang gwapo naman ng anak ko. Kamukhang kamukha ng tatay, oh. Babae siya. Huwag mong isipin na kamukha mo siya. Bakit naman, ay? Ay, madami na siyang kamukha. Papangit na siya kapag pinaghalo-halo ang mamukha natin. Masagwa na. Napatawa na lamang ang mag-asawa habang sinasabi sa kanilang ina. Ilang oras ding pinagtulungan ni Leonardo at Aling Teresita ang paglilinis at pagsasaayos ng kanilang bahay. Inilabas na rin nila si Marco habang natutulog pa ito. Kaya takang-taka ang lalaki ng magising ito na nasa kalsada. Shoutout time! Pa-shoutout po Dark Shadow, Trucker Boy ng Iloilo, mga gwapo kong kumpare na sina Jude, Rodel, Joshua Gallego. Ang pagbati galing po naman kay Dudes Jonko, Ria Victoria. Hi sa family ng kapitbahay kong avid listener niyo po, King Borlo, Lito, asawa ko, Diding at Dodong. Thank you po Dark Shadow. Paula Gurao, pa-shoutout po mula po dito sa Bicol. Shoutout po sa'yo, Ma'am Paula Gurao. Saan ka po sa Bicol? Maribel Frigelias, magandang araw po Dark Shadow. Shoutout po and thank you. Pa-shoutout po Lady M. Mahina, Gracia and Gordo family from Chiba, Japan. Nubaliches, thank you po. Galing po naman kay Lady Met. Wena Andrahe, pa-shoutout po Dark Shadow. Shoutout sa iyo Wena Andrahe. Shoutout din po Mers Kutamora. Wow, first time to hear po ng mga story po in this channel. I love it. Maraming salamat po sa magandang kwento po ninyo. Kahit paulit-ulit na pakinggan, hindi po nakakasawa. Shoutout din kay Bisacol, Sherin Rodriguez, JD Atras, Ria Lingundang, Avic Fernandez, Jordan Faundo, Jestoni Ligutom, Yeng Favela, Kalaylan Gray, Edgardo Tamayo, NCA Rome Channel, Imelda Pascua, Isabel Gabihan, Riyama Shunage, Lizelle Quinones, Kent Victoriano, Elonga Muruko. Hello Dark Shadow, nice story listening from Africa. Paula Gura, shoutout po mula po naman sa Bicol. Marlon Aguilar, salamat po, nagawan kami ng story ng boyfriend ko, JP Borado. Abigail Garcia, hanggang CR nakikinig po ako. Lea Cruz, Filipina Palsario, good evening po Dark Shadow listening from Germany. Neneng Solomon, Josh Shen, Masbati po nakikinig. Epang Nuskal, Adelina Oria, hello po, good evening Dark Shadow. Hanggang dito na lamang po, abangan niyo po ang susunod naming shoutout. Maraming salamat po.